Hi mga ka-Bible, Friday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Marcus chapter 14 verse 23. So ito po yung mabasa natin. Ang nagpaparumi sa tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. "Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?" Tanong ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nagpaparumi sa kanya, sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay dinudumi. Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob ng puso ng tao nagmumula ang masamang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso, at ang mga ito ay siyang nagpaparumi sa kanya. So, yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Marcus chapter 7 verse 14 hanggang 23. So, sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo na ang lahat ng pagkain ay mabuti, 'di ba? Dahil ang lahat ng pagkain na pumapasok sa bibig ng tao ay dumidiretso po yan sa tiyan. Pag dumiretso po yan sa tiyan, idudumi ng tao. So, meron kasing mga ibang religion na hindi sila kumakain ng ganung pagkain dahil nga bawal daw. Pero dito po sa ating binasa, mismo ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsabi na ang lahat ng pagkain ay mabuti at pwedeng kainin dahil ang nagpaparumi po sa tao ay yung anong lumalabas sa kanyang bibig. So, yun po. So, sana po nagustuhan niyo po ang mensahe or Bible verse na binasa natin ngayong araw, at kung nagustuhan niyo, please follow, like, share the videos at subscribe din kayo sa aking YouTube channel. So, magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan dahil ang second coming ng Panginoong Jesucristo ay malapit na pong dumating. Magpabautismo sa tubig para sa kapatawaran ng kasalanan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sabi po sa John 3 verse 3, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi nito, "You cannot enter to the kingdom of God unless you become born again." So keep safe, God bless, always remember, Jesus loves you. Bye-bye. Hi mga ka-Bible, Friday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Lucas chapter 7. Lucas chapter 8 verse 4 hanggang 8. So ito po yung mabasa natin. Ang talinhaga tungkol sa mga hasik. Nagdatingan ng mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumalapit kay Jesus. Isinalaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan. Natakpan ito ng mga tao at tinuka ng mga ibon. May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo ito, ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. May nalaglag naman sa may damuhang matinik at nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. Mayroon namang binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago at namunga ng tig-600 butil. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, "Makinig ang may pandinig."
So yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Lucas chapter 8, verse 4 hanggang 8. So keep safe, God bless, always remember, Jesus loves you. Bye-bye.